Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Richard Ilacio. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Sa oras nito, tayo po muna ay magkaisang manalangin upang tayo samahan at pagpalain natin mahal na Panginoon. Dakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Hesus. Muli po Diyos, kami po narito sa oras nito kasama aming makapatiran sa aming panambahan. Sa iyo kami po lubusan pasalamat sa iyong kabutihan. Taglay na kalakasan ang pinagkaloob sa amin na iparating mo kami sa lugar na ito upang sambahin ka namin. Umpisa pa kanina sa MCJ Paul Solemsong sa mga patutuan naming kapatiran, sa pag-awitan ng choir, sa pagkilos sa aming kalagitnaan, pagpadama na yung matamis na presensya. Maraming salamat o Diyos sa mga patutuo, maging sa bahagin pagbibigay, patuloy mo kaming pinagpala. Narito ang bawat sa amin sa oras ito, kami po'y makikinig at mag-aral sa iyong banal salita. Mahal na Panginoon, ipaunawa mo sa amin, itanim mo sa aming puso't isipan na ito po'y aming maunawaan ang lahat, maging pagpapala sa bawat sa amin, O Diyos, sa pangunang dalangin naming malapastor, sa oras na ito aming sinasaway, mga demonyong hadlang gawa ng kaaway, distraction sa gawain, cast out, be frozen Satan in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa oras na ito sa ating pagpatuloy, unang pagpupurit, pagluwalhati at pagdadakila at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo lamang. At dobling pag-alang po sa ating beloved Evangelist Willis Rada Almeida, the end-time prophet of our loving God, 10 na kanyang beloved children. Pag-alaala rin po sa mga mabubuting turo na iniwan, itinuro nating beloved assistant pastor, Linas Almeida. Ito po hindi natin makakalimutan na naalaman natin sa pamagitan ng kalang mga turo, kaya salita nating buhay na Diyos sa ating beloved assistant pastor. Maging sa ating mga beloved preachers, sa panguna nating beloved preacher Dino Cuevas, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, magandang hapon po. Sa ating mga beloved webcast viewers, magandang hapon rin po sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong daigdig, sa iba't ibang lugar na kung saan napaabot ang tinig nito. Magandang hapon po sa lahat. Higit sa lahat na pagbati, magandang hapon po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, sa oras nito tayo po'y narito nang po muli mga minamahal sa ating panambahan na kung saan ito po'y ating obligasyon sa ating buhay na Diyos na ating pinagsikapan na ating masunod. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Tunay po, napakagandang pakinggan, napakagandang unawain, napakagandang bulay-bulayin ang maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya tunay po mga minamahal, salamat rin sa ating buhay na Diyos dahil binigyan tayo muli ng magandang panahon upang tayo makapagsamba. Hindi katulad sa ibang araw na nakalipas, ulan ng ulan. Kahit nung galing ako sa Sibugay, mga minamahal na assign, pauwi ko, 1:00 ng gabi ako mag-travel, magmotor, ulan pa rin, naka-raincoat, mahirap ang daan, putol-putol. Dahil road widening, muntik nang nadisgrasya dahil nadaanan ko, akala ko level ang simento, ang isa mataas pala, tumawid ako. Mga minamahal, buti na lang nakasigaw ako ng in Jesus' name. Pinag-ingatan pa rin ako nating mahal na Panginoon. Yan po ang mga maranasan natin bilang isang Kristiyano, bilang nagpapagamit sa ubasan nating buhay na Diyos. Hindi lamang ako, ikaw, sila, siya, tayong lahat. Darating ang araw, tayo po'y gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Magandang panahon na ipinagkaloob sa atin. Kaya tayo'y narito, matiwasay, ang paglilingkod natin, ang pagpupuri, walang disturbo, walang putik. Kaya mga minamahal, yan po yung ating pasasalamatan sa ating buhay na Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon at ipinagkaloob rin sa atin ang quarantine status na magaan. We are under alert level 1 na, ang Zamboanga. So palakpakan pa rin natin ating mahal na Panginoon. Naging magaan ang takbo ng panahon. Ang quarantine status natin hindi na masyadong higpit.
Kaya pasalamatan natin sa ating mahal na Panginoon, nilip rin ang curfew. Everybody say, praise the Lord. Pero sabi nila, ang curfew daw nilip para sa mga fully vaccinated lang. Amen po ba? Kaya mag-ingat pa rin tayo mga unvaccinated, baka malagpas tayo sa oras pag may checkpoint dyan. Dahil sabi, para sa mga fully vaccinated lang daw ang lifting ng curfew. Kaya mga minamahal, wala pa rin takas, no? Pero salamat pa rin sa ating buhay na Diyos, pinagkaulooban tayo ng panahon na tayo makapaglingkod pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody say, praise the Lord. Kagabi, kanina o kagabi ba yun, napakinggan ko, nagmumonitor ako ng balita, mayroon silang na-discover na Delta Cron variant. Sabi pa, huwag tayong mabahala dahil hindi naman daw masyado. Huwag tayong mabahala dahil sila lang daw ang bahala. Siguro, after election, ang tao maging kawawa na naman. Everybody say, praise the Lord. Kaya mag-ingat pa rin tayo. Wala tayong ibang gawin. Bilang isang Kristiyano, tayo nanampalataya rito, wala tayong ibang gawin. Hindi yung usisahin natin ang mga ganon, bagkus usisahin natin yung kabutihan nating buhay na Diyos na ipinagkaloob sa atin, na tayo po'y pinag-ingatan. Patuloy na pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi pa ng balita kagabi, sa NCR, in-interview si Duque, sinabi pa na baka mag-alert level 0 na. So anong gawin daw ng alert level 0? Maaring tanggalin na daw, sabi ni Duque, ang mga face mask. Everybody shout, praise the Lord. Tapos sabi pa naman mga minamahal, napakinggan ko rin, na ang Pilipinas mag-supply na ng baksin sa ibang bansa dahil marami tayong baksin na nakarating. Sana lahat na kahit booster, ipadala na lang nila, wag na lang sa Pilipinas. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya tunay ang pananampalataya natin, wala man tayong dinidiscriminate sa ating lahat. Mga minamahal, ngunit ang ating ipagpatuloy, ang isipin natin na yung pananampalataya natin nananatili sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kinalugdan ka pa rin ng ating buhay na Diyos. Ang tinitingnan ng ating mahal na Panginoon, yung paggawa natin, yung pagtitiwala natin sa ating mahal na Panginoon na walang pagpakunwaring bagay na ipakita, kundi yung lubos at totally na ikaw po ay dedicated sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya walang ibang gawin, lalo sa panahon ngayon, mapalad tayo dahil nasa magaan na quarantine status tayo. Kaya mga minamahal, patuloy pa rin tayo, huwag tayong makampante. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Dahil tunay, pag tayo ay maging makampante sa ating buhay, sa ating pananampalataya, baka makasingit na naman ang kaaway. Kaya ang ating mahal na Panginoon, tunay na pakabait ating buhay na Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Totoo na mabait ang ating mahal na Panginoon. Dahil may mga pangako siya, may mga salita siya na ipinagkaloob sa atin, na nais niyang ipakinig, ipaunawa sa atin, mga minamahal. Kung ating babasahin, mga minamahal, itong Isaiah 43, verse 25 to 26. Amen. Dito po sa aklat ng Isaiah, ang kabanatay 43, ang talatay 25 hanggang 26. Ito ang nakasulat. Ako nga ay siyang pumapawi ng inyong mga pagsalangsang, alang-alang sa akin, at hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan. Ipaalaala mo ako, tayo'y kapwa magkatwiranan. Ilabas mo ang iyong usap upang ikaw ay mapatutuhanan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang salita nating buhay na Diyos. Ating unawain, minsan parang malalim ito, mga minamahal. Pero atin pa rin naintindihan sa tulong at habag nating mahal na Panginoon. Sabi niya, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang. Alang-alang sa akin at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Ito'y sabi na ating buhay na Diyos.
Ha? Ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang. Sa tuwing tayo'y magkasala, sa ating mga nagawa ng mga pagkakasala, pagsalangsang mga minamahal, kaya palang gawin ng ating buhay na Diyos na kanyang papawiin. Everybody say, praise the Lord. Dahil siya ang matutupad, siya ang masusunod kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya, anong dapat gawin para mapawi yung mga pagsalangsang natin at hindi na niya aalalahanin ang ating mga kasalanan? Anong dapat gawin ng isang Kristiyano? Everybody say, praise the Lord. Wala tayong ibang gawin, kundi ang gawin natin ang mabuting bagay na ikalulugod sa ating buhay na Diyos. Ang mga bagay na kung saan maluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Sa panahon natin ngayon, tayo po'y atin na pong nararamdaman, mga minamahal. Ang panahon nararamdaman natin, no? Gaano nasa kapighatian, naramdaman natin, Ukraine at saka Russia. Walang humbay, wala pang hinto ang kanilang pagbakbakan. Mga minamahal, ilagay natin sa ating mga gasolina o diesel. Mga minamahal, 100 na yata ngayon ang litro. No? Mayroon, kagabi refill pa ako ng 80 pesos ang litro ng special. Buti na lang sana kung ganyan, magtaas pero hindi hihinto ang supply. Paano na kung magka-shortage ang supply, mga minamahal? Mas lalo tayong magigipit dahil sa war na yan. Everybody say, praise the Lord. Kaya maramdaman natin ang kagipit sa buong sanlibutan, ang kahirapan. Kaya walang ibang gawin ng isang Kristiyano upang mapahiran, upang mapawi, mga minamahal, ating gawin, mga minamahal, ang paggawa ng mabuti sa harapan ng ating buhay na Diyos. Connected ito, spiritual. Ang nangyari, hindi mapapawi yung mga kasalanan natin, ating pagsalangsang, hindi tayo maliligtas sa mga kalamidad na darating pag hindi tayo gagawa sa ikalulugod ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi pa niya, makalimutan niya ang ating mga kasalanan pag tayo sumunod sa kanyang kautusan. Pag tayo sumunod sa kanyang kalooban, sabi pa sa 26, ipaalala mo ako, tayo'y kapwa magkatwiranan. Ilabas mo ang iyong usap upang ikaw ay mapatutuhanan. Ilabas mo ang iyong usap. Ano bang gawin natin sa harapan ng ating buhay na Diyos? Upang mapatunayan nating mahal na Panginoon kung tayo ba ay tapat sa Kanya na naglilingkod. Wala tayong ibang gawin. Punong-puno tayo, magpakumbabang loob tayo sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y magsisi sa ating mga pagkakasala dahil papahirin niya, papawiin niya ang pagsalangsang natin ng dahil sa ating paggawa na may katapatan sa harapan ng ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ipalabas mo ang iyong usap. Ano itong usap nang galing sa atin? Yung sinseridad natin. Dito ka patutunayan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Anong gawin natin? Gawin pa ba natin ang mga bagay na hindi kaya-aya sa ating mahal na Panginoon? Hindi na. Sa panahon ngayon, napakahirap na. Isang kamali lang ng Kristiyano, mawawasak yung pananampalataya. Isang kamali lang, mahihila ka. Kaya ang dapat natin gawin, tayo po'y magsusumamo. Mayroon tayong usap sa harapan ng ating buhay na Diyos upang mapatutuhanan kung tayo ba ay naglilingkod na may katapatan sa Kanya. Pag matiyak ng ating mahal na Panginoon na tayo po'y sincero, walang anumang kalamidad, walang anumang disgrasya, wala mang anong mapapahamak sa isang Kristiyano na sumusunod sa kalooban ng ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Lahat tayo pag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat na sumusunod. Tunay po yan. Ito po ang gagawin natin sa panahon natin ngayon. Hindi na itong pagpunta natin sa church na parang nagpaliksahan tayo na kung ano ang mayroon tayo. Hindi sa bawat bagay na ganyan. Kundi nagpaliksahan tayo sa pagsagawa ng ating kaligtasan kung tayo ba'y nalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang dapat nating gawin.
Hindi yung sa bawat kahinaan natin, kailangan ating idalangin na tayo po'y makasunod upang mapawi niya magkakataon. Mga minamahal na mangyari itong mapawi niya ang ating pagsalangsang, makalimutan niya, hindi niya maalala ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng ating pagsunod sa ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Dahil marami, mga minamahal na papahamak. Amen po ba? Maraming napapahamak. Dahil tinutugis tayo sa spiritual na bagay. Kumbaga, sinusukat tayo mga minamahal. Ang kalamidad, ang mga pangyayaring yan, kahirapan, hindi yan tatalab sa pangalan ni Jesus kung tayo sumunod sa kalooban nating mahal na Panginoon. Kaya sinong mag-akala na pag-ingatan tayo? Sinong mag-akala dahil sa prayer na ating pangunang dalangin, ating ginagalang na mga pastor, kasama ang ating mga dalangin, tayo po'y sumunod sa kalooban nating buhay na Diyos. Sino bang mag-akala na na-alert level 1 tayo? Dininig pa rin ang ating mga dalangin sa tulong at habag nating mahal na Panginoon. Di ba maganda? Masaya ang takbo ng ating buhay bilang Kristiyano, dumadalo, naging magaan ang daanan, walang mahirap, dahil sa tulong at habag ng ating buhay na Diyos. Kaya mapag-ingatan lamang tayo, mapawi lamang ang ating mga kasalanan, mapawi lamang ang ating, makalimutan lamang ating kasalanan, ating mga pagsalangsang kung tayo'y totoo na naglilingkod at nagpupuri na sincero sa ating buhay na Diyos. Yan ang puhunan ng isang Kristiyano. Ito po ay dugtong sa mga pangyayari, kaya ang gawin natin ganito, upang mapawi ang ating pagsalangsang, upang makalimutan, nauulit natin pagkasabi. Dahil ito po ang gawin ng isang Kristiyano, na gawin natin ang mabuti, iwasan natin ang paggawa ng kasalanan. Baka mayroon pa tayong mga kahinaan. Amen po ba? Baka mayroon pa tayong mga kahinaan na ating inaalagaan. Mga minamahal, alisin na yan. Ang dapat sa atin, tinitingin na ng ating buhay na Diyos, ang kailangan ng mahal na Panginoon, yung malinis ang puso at isipan at ang buong sarili na iharap sa ating mahal na Panginoon. Yan ang nais niya. Kaya maganap ang mga himala. Kaya mapawi yung pagsalangsang mo, makalimutan yung kasalanan mo, dahil malinis ang puso at isipan mo. Walang ibang nakakahadlang sa iyong pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Yan ang tunay, spiritual tayo ngayon. Ang ating dapat gawin, hindi na yung magpaliksahan tayo kung anong mayroon na maipakita natin sa ating kapwa. Everybody say, praise the Lord. Atin laman itong kinukumpara, no? Dahil ang mga tao kasi, iba. Marami kasi sa ibang congregation na tuklasan natin, na-experience natin, kahit ako, makikita, kaya masasabi natin na hindi sila sa katotohanan. Bakit po? Ang kanilang sadya pala sa pagpunta sa simbahan, hindi pala yung malinis na puso, hindi pala yung sincero sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kundi ipakita lamang ang mga bagay na kung mayroon sila, hindi kaaya sa ating mahal na Panginoon. Kaya anong mangyari pag nasa kalamidad, napapahamak, walang pag-iingat. Pero sa atin, sa tulong at habag nating mahal na Panginoon, nung binago tayo, nung sumunod tayo, nung tumulo ating mga luha sa presensya ng ating buhay na Diyos, nung tayo po'y nagpiko palagi sa ating mga tuhod, nagtaas ng mga kamay sa bawat pananambahan, joyful pa lang, mabless ka na sa presensya nating mahal na Panginoon. Tunay na tunay, privat ebidensya, ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggang, tunay na anak ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi sa mga gayang bagay na walang kabuluhan, na hindi kinalulugdan sa ating buhay na Diyos. Kaya kung nais natin pawiin ang ating mga pagsalangsang, kung nais natin na makalimutan ng ating buhay na Diyos, ang ating mga kasalanan, gawin natin ang nararapat na naaayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, lalo na itong ating pagsamba. Everybody say, praise the Lord. Kailangan tayo na mag-ingat pa rin. Mag-ingat na lubos dahil tuso ang kaaway. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi dito mga minamahal, ikalawang Pedro 3:17, sinabi, dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, ang kabanatay 3, ang talatay 17, ito ang nakasulat.
Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mga agligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Itong talata na to, talagang kung ating bulay-bulayin, babasahin talaga natin, intindihin. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito. Di ba naalaman naman natin, no, ang mga pangangaral patungkol sa spiritual, salita nating buhay na Diyos, nalalaman na natin, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamagitan ng kamalian ng masama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Ibig sabihin, huwag pa rin pala tayo makampante sa ating sarili. Amen? Everybody say, praise the Lord. Mag-ingat pa rin pala tayo. Kung sa Bisaya pa, busa ka mo mga hinigugma. Sa nahibaluan ninyo, kiningadaan, magpadayon, magmatngon kamo, aron dili kamo madala sa kasaypanan sa mga masupilon, ug mahulog kamo gikan sa inyong kaugalingong kalig-on. Everybody say, praise the Lord. Kaugalingong kalig-on. Kaya huwag tayong makampante. Huwag nating isipin na tayo'y matibay na. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Nabasa natin kanina, kaya ipalabas ang ating usap sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, yung mga pagsusumamo natin, pagpakumbabang loob, yun ang dapat natin gawin. Para mapag-ingatan tayo, para masamahan tayo na ating buhay na Diyos. Tapos dito sa ating nababasa, huwag tayong makampante. Sabi ng mahal na Panginoon, mag-ingat pa rin tayo sa ating spiritual. Everybody say, praise the Lord. Hindi po ito pwedeng payabangan. Amen po ba? Dahil sa ibang congregation, natuklasan ko noon, may napasukan ako, parang nagyayabang sila sa kanilang sarili na matibay na sila. Sabi pa sa Bisaya, sa kaugalingong kalig-on. Basig mahulog. Basig mahulog ka mo, gikan sa inyong kaugalingong kalig-on. Huwag tayong makampante na matibay na. Dahil ang iba, pag sa spiritual, mga minamahal, mayroong sabi na, okay na ako. Matibay na ako. Pwede na akong maghusga. Pwede na akong magbantay sa aking kapwa. Sa halip na tayo'y magmadalanginin. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Huwag tayong magsawa na manalangin. Ating idalangin ating kapwa. Dahil kung malakas man tayo, gawin natin sa tamang proseso ang ating pananalangin na maging ma-revive din ang ating mga kapwa. Everybody say, praise the Lord. Kaya mag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamagitan ng kamalian ng masama, maraming taktika kasi ang mga kalaban. Amen. Mayroong offer na maganda. Ang kamalian ng masama. Baka mahulog tayo. Baka malinglata. Kung sa Bisaya pa. Kaya huwag nating sabihin sa sarili natin na matibay na tayo. Kundi ang ating gagawin, ipagpatuloy natin na tayo'y madalanganin sa ating mahal na Panginoon. Kung mayroon mang mga may kahinaan dyan, kung mayroon man mga nanghihina, ating i-pray natin sa tahimik. Dahil ang mahal na Panginoon lamang ang nakakaalam sa ating mga dalangin. At diyan natin napatunayan. Diyan natin mapatunayan kung ang dalangin ba natin ay dinidinig ng ating mahal na Panginoon. Pag mag-pray tayo, kahit hindi na kailangan na sabihan siya, pag may makikita kang may kahinaan ating mga kasama, ang ating mga kapwa, dahil nanghihina sila. Kahit hindi na mismo i-actual mo na pagsabihan, sabihin mo lang sa mahal na Panginoon, i-pray mo lang sa lihim. Diyan mo makikita, pag dinidinig ang dalangin mo, ibig sabihin, karapat-dapat yung dalangin mo para sa mahal na Panginoon. Magtaka ka, babaguhin ang iyong kapwa Kristiyano. Ma-revive, ma-lift up dahil sa dalangin mo.
Kaya ang gawin natin, huwag nating ipagyabang na tayo'y matibay na sa ating pananampalataya. Dahil darating ang panahon, tao lang tayo, hindi perpekto. Everybody say, praise the Lord. Baka darating ang panahon na tayo na naman ang manghihina. Yung ating nahuhusgahan, yun na naman ang mag-lift up sa atin. Ibig sabihin, vice versa lang. Ibig sabihin, hindi maganda yung makahusga tayo agad. Amen po ba? Bagkus ating idalangin sa tahimik, mahal na Panginoon, ikaw ang nakakaalam sa kahinaan ng aking kapatid na yan. Lubusan na baguhin mo siya. Diyan mo makikita ang dalangin mo kung kinalulugdan ba ng ating buhay na Diyos. Pruba't ebidensya na dinidinig ka ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi, mag-iingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama. Kaya hindi tayo magaling. Walang ibang magaling kundi ang ating mahal na Panginoon lang. Everybody say, praise the Lord. Kaya hindi tayo makapaghusga agad. Amen po ba? Mayroong kaunti lang tayong makikita. Wala tayong itinutukoy dito na sino. Atin lamang sinasabi, yung kalaban natin kasi, ganyan ang mga dapat ginagawa nila. Kaya sabi nga, mag-iingat tayo para hindi tayo mahila. Amen po ba? Sa spiritual natin, alagaan natin. Pinagpala na nga tayo dahil nadama natin ang presensya ng ating buhay na Diyos. Tayo ang pinakamapalad sa milyon-milyon na tao sa buong sanlibutan dahil nanahan ang mahal na Panginoon sa ating buhay. Isang pagpiko lang ng ating tuhod, isang sandali, ilang minuto lang na bulay-bulay mo ang kabutihan ng ating buhay na Diyos. Napakaswerte natin na tumulo ang ating luha. Ibig sabihin, kinukomport tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya ganyan, magdalanginan tayo sa bawat isa. Wala tayong siraan. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Gawin nating pagsikapan natin na maging malinis ang puso't isipan natin. Yung pagpunta natin sa simbahan, walang ibang ipinapasok sa puso't isipan yung kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Hindi katulad sa iba, pag pumasok, maging matibay na daw sa kanilang sarili. Parang sino na maipakita kung anong mayroon sila. Hindi ganyan ang paliksahan ng tunay na Kristiyano. Ang paliksahan dito sa Jesus Miracle Crusade, ang pagsagawa sa ating kanya-kanyang kaligtasan sapagkat tayo lang mismo ang makakaligtas sa ating mga sarili sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Upang maging matibay tayo sa harapan nating buhay na Diyos, sikapin natin ang paggawa ng mabuti. Amen po ba? Mag-ingat tayo sa spiritual na bagay. Huwag tayong padalos-dalos na masabihin natin na tayo ay magaling na, tayo ay matibay na. Dahil sinasabi dito, baka maling lang tayo. Baka madali tayo sa gawa ng kaaway. Maraming taktika ang kaaway. Kaya mga minamahal, ito pong pagtitiwala natin sa ating buhay na Diyos, alagaan natin. Ang pagpunta natin rito sa pagsamba, dyan pa lang sa pinto, dyan pa lang sa labas, nakikita mo na ang logo ng Jesus Miracle Crusade. Damang-daman mo na ang presensya nating buhay na Diyos sa kagalakan na makapiling mo na naman sa pagsamba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan ang tunay na sikreto na dapat nating gawin sa panahon natin ngayon. Bakit mga minamahal? Atin ang naramdaman. Pero salamat sa ating buhay na Diyos, kahit papaano, tayo ay pinakain pa rin ng ating mahal na Panginoon. Tayo ay binuhay pa rin. Amen po ba? Tayo ay pinag-ingatan pa rin. Sino bang mag-akala? Ulitin ko po, yung nangyari sa akin, akala ko, doon ako sa bangin. Mga minamahal, hindi. Ngayon ko lang nasabi ito. Dahil hindi level ang kalsada, tumawid ako. Mataas pala, buti na lang. Ang mahal na Panginoon, pagsigaw ko ng Hallelujah, praise the Lord in Jesus' name, na ituwid yung takbo ko. Mabilis ang takbo ko sa tulong at habag natin mahal na Panginoon. 2:00 ng madaling araw sa bandang Bitali. Mga minamahal, kaya sinong may gawa doon? Sinong naghimala sa akin? Sinong nag-iingat sa akin? Sinong nag-iingat sa atin? Sinong nag-iingat sa ating lahat? Nagbigay pagpapala sa atin? Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesukristo. Kaya napakainam, napakasarap damhin. Pag tayo nag-iingat sa ating pananampalataya,
Hindi basta-basta makampante lamang tayo na sabihin na tayo matibay sa ating sarili. Hindi mga minmahal, kundi ating gawin mas lalo pang malawak ang ating pag-uunawa. Punong-puno tayo sa pagpakumbaba. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Sa ating kapwa, pag may makikita tayo, ito'y nasa atin lamang na pag-usapan. Pag may makikita tayo, mahal na Panginoon, yung kahinaan ng aking kapatid, ikaw nang bahala, akin siyang idinadalangin sa iyo. Huwag nang ipagsabi-sabi sa iba. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Idalangin na lang dahil ang malihim na dalangin ay nakikita yan ng ating buhay na Diyos. Sa unang dalangin ng ating mahal na pastor, ang ating rin mga dalangin, kasama na dinidinig ng ating buhay na Diyos. Kaya mga minamahal, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Ang kapanahunan natin ngayon, patuloy tayong manalangin na maging okay na ang lahat. Itong sinasabi nilang alert level 0. Nawa po, wala nang babalik dahil yung Delta Cro na sinasabi nila. Ano na naman yan? Sabi pa na, discover nila sa Estados Unidos, wag daw mabahala dahil sila lang ang bahala. So, baka pagdating after ng eleksyon, ang tao na naman ang kawawa. No? So, mag-pray tayo. Wala tayong ibang gawin. Tayong mga Kristiyano dito, na nananampalataya sa Jesus Miracle Crusade, kailangan pagsikapan natin na palaging maging malinis ang puso't isipan natin. Amen. Dahil dyan tayo kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Dyan tayo dinidinig ang ating madalangin. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Dyan tayo pagpalain nating mahal na Panginoon. Pag sumasamba na nga tayo sa bahay pa lang, asam-asam mo na maapakan mo ang lugar na ito dahil alam mo kung sino ang sinasamba mo. Alam mo kung sino ang kinakaway-kawayan mo ng kamay. Alam mo kung sino ang sinasayawan mo sa harapan. Bagamat hindi natin makikita ang ating buhay na Diyos, ngunit narito ang kanyang makapangyarihan na pangalan na ating sinasamba sa lugar na ito. Kaya pinakadabis sa ating buhay, ito lamang ang laging masasabi natin dito sa harapan. Mag-iingat tayo katulad sa sinabi kanina. Mag-iingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamagitan ng kamalian ng masama, ay mahuhulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Sa sariling katyagaan natin, nagtyaga tayo upang maging matibay kuno. Pero wala naman tayong magagawa kung wala ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya nakasalalay pa rin yung buhay natin, yung panahon natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya napakaganda kung tayong lahat malinis ang puso. Dahil sabi nga sa Biblia na mapalad ang malinis, mayroong malinis na puso dahil makikita nila ang kaharian ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya napakasarap damhin. Kaya mga minamahal, patuloy tayo. Dahil kakilakilabot ang mahulog mula sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sinasabi na nga dito, atin lamang babasahin, dito sa unang Korinto, 10:24. Diretso na lang tayo sa 24. Unang Korinto, 10:24. Dito po sa aklat ng unang Korinto, ang kamatay 10, ang talatay 24. Ito ang nakasulat. Huwag hanapin ni numan ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Napakatindi pala ang utos ng ating buhay na Diyos. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Dahil minsan sa atin, ating naobserban, kailangan atin talaga hahanapin yung para sa kapakanan ng ating pamilya. Amen po ba? No, yung mga anong bagay na kailangan natin para sa ating sarili. Pero sabi ng mahal na Panginoon, huwag hanapin ni numan ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Ibig sabihin, mayroon tayong dapat gawin sa ikabubuti ng ating kapwa. Yun na nga ang sinasabi natin na magdalanginan tayo sa isa't isa. Everybody say, praise the Lord. Tunay ang sabi ng Hebreo 10:25 na huwag kalilimutan ang pagkakatipon na hindi katulad gaya ng iba, ugali ng iba, bagkus mag-aaralan tayo sa isa't isa. Everybody say, praise the Lord. Magdalanginan tayo. Huwag tayong manghinawang manalangin sa ating mahal na Panginoon para sa ating kapwa,
para sa bawat isa sa atin, sa ikabubuti nating lahat, ang gawin ng isang tunay na Kristiyano, hindi lamang pang sarili, bagkus gagawin natin sa ating mga kapwa Kristiyano dahil isa lamang tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang pinakatunay. Mahirap gawin ito. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Bakit uunahin ko yan? No? Ang aking sarili, wala pa nga eh. Mga minimal, spiritual tayo, hindi sa mga bagay na material. Spiritual tayo, ibig sabihin, inuutos sa ating buhay na Diyos, huwag hanapin ninuman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Ibig sabihin, mayroon pa pala tayong obligasyon sa bawat isa. Vice versa, ang gagawin natin, magdalanginan tayo dahil hindi natin alam, minsan mayroon tayong mga kapatiran na nanghina. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Lift up tayo. Parang matibay tayo ngayon, pero sa tulong pa rin at habag nating buhay na Diyos, bakit tayo naging magalak mga minamahal? Dahil sa tulong ng mahal na Panginoon, pasalamatan natin yan. Kaya mga minamahal, mayroon pa pala tayong gawin para sa ating kapwa. Paano na yung mga nanghihina, nang lupaypay, nalalamig, wala tayong ibang gawin kundi i-lift up sila sa pamagitan ng dalangin patungo sa mahal na Panginoon. Isusumbong natin yung nakikita natin upang sila'y matulungan rin nating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say, praise the Lord. Spiritual tayo. Ipagpatuloy natin sa panahon natin ngayon, hindi na namang anong bagay na mahalaga sa ating buhay ngayon, sa ating sitwasyon, kundi ating ganapin, ating pagsikapan ng spiritual natin na laging mataba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Laging pinapakain natin, lagi tayong nagcha-charge sa spiritual, pumupunta palagi sa bahay-sambahan. Kahit may trabaho tayo, pinagsikapan natin na tayo po'y nagsisikap na makahabol kahit sa pagkikinig na lamang ng salita nating buhay na Diyos. Nakikita pa rin yan ng ating mahal na Panginoon kung gaano ka kasinsiro, tumatakbo ka para mahabol mo ang gawain kahit late ka na, mga minamahal, dahil sa trabaho mo. Diyan mo napatunayan sa ating buhay na Diyos na kaaya-aya ang ginawa mo. Ang mahal na Panginoon pa rin ang magpala sa bawat isa sa atin. Dahil isa lang ang masasabi natin ngayon, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng mahal na Panginoon. Hebrews 31, last verse, mga minamahal, ating babasahin. Dito po sa aklat ng Hebreo, ang kamatay 10, ang talatay 31, ito ang nakasulat. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Tunay po ito. Kung malagpak tayo, saan tayo pupunta? Kung magkamali tayo, hindi tayo nag-iingat. Sabi kanina sa mga talata na magsipag-ingat kayo. Kung hindi tayo nag-iingat, kung hindi natin aalagaan yung kaligtasan natin, kahabag-habag, kakilakilabot, kung tayo'y mahiwalay sa kamay ng mahal na Panginoon. Papayag ba tayo, mga minamahal, na tayo'y mahiwalay? Narito na tayo. Naumpisahan na natin. Nagbilang na tayo ng maraming taon sa ating pananampalataya, tapos sa isang iglap lang mawala tayo. Yan ang ating isaisip natin palagi sa panahon natin ngayon. Dahil hindi na panahon ngayon sa anong bagay na ating papansinin, kundi ang papansinin natin, ang kaligtasan natin kung tayo ba'y sigurado na makapunta sa sinapupunan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ating pagsikapan na huwag tayong mawalay sa kamay ng ating mahal na Panginoon dahil kabag-habag. Maging kawawa tayo katulad sa nangyayari ng iba, mga minamahal. Wala tayong ibang gawin sa panahon natin kundi subsob tayo sa ating pagtitiwala. Tayo sumasamba palagi sa araw ng pananambahan. Tayo po'y pumupunta kung wala mang nakakadlang, mga minamahal. Yan po ang sikapin natin. Hindi lang kung walang nakakadlang, atin talagang idalangin na tayo po'y hindi mahadlangan sa ating pagsamba. Dahil tao lang naman tayo. Hindi tayo perpekto, pero ulitin natin, mga minamahal, sa oras na ito, atin pong isip-isipin na kahabag-habag, kakilakilabot
ang mawalay sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang spiritual natin, pag-ingatan natin, wag nating sabihin na matibay na tayo dahil ang mahal na Panginoon nandyan palagi nakatingin sa atin. Kung nalulugod siya, mas lalo nang pagpalain tayo habang nabubuhay. Narito pa tayo na sumasamba sa Kanya, mga minamahal. Kaya patuloy na gawin natin ang ating dapat gawin gampanan sa spiritual na bagay, sa ikaliligtas nating kaluluwa. Kaya purihin pong ating buhay na Diyos sa oras nito. Atin pong awitan ating mahal na Panginoon. Atin pong ibibigay ang pagkataon sa ating beloved preacher, John Ale. Amen. Purihin ang malapay na may namahal. Wala tayong ibang gagawin. Isa lang ang kahulugan nun, kundi humingi tayo ng tulong sa ating malapay na. Dahil dinala tayo ng Diyos dito upang hindi magsiraan. Dahil tayo dating mga sira ang ating mga buhay. Dinala tayo dito upang tayo ayusin at pagpalain. Ibig sabihin, tutukan natin yung mga gawa ng ating malapay sa Kristo upang maabot natin at marating ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Kaya habang tayo umawit, sabayan natin ang taimtim na panalangin, ating kausapin ng Diyos, at huwag natin kalimutang lagi i-address natin sa ating mahal na pastor upang tayo pakikinggan ng Diyos. Hallelujah. Hindi makakarating sa Diyos ang ating mga daing kung hindi natin ipaalam sa kanyang propeta na siya lamang ang dinirinig ng Diyos. Awitin natin ang tulungan mo. Aking balikan, dati ko kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritu kalagayan, lito-lito ako dahil sa aking mga natamo, mga pagpagulang ko sa iyo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan ko bigla na lang dumating sa buhay ko, na aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Kung aking balikan, dati ko kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritu
Espiritu kalagayan, litong-lito ako ay sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa iyo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan ko, dumating sa buhay ko, ang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon narito ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan ko, biglang dumating sa buhay ko, ng aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, asasa sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Dapat natin pagtuunan ng pansin, may mahal. Ang sabi ng awitin, tayo ay mahihina. Kaya kahit minsan lagi tayong napusupos ng banal na Espiritu ng malapay noon, nagkakamali pa rin tayo, mga kapatid. Hindi natin maiwasan mapag-usapan ang buhay ng iyong katabi. Kaya kung ating alalahanin, sabi ng awitin, dati ang buhay natin ay madilim, puno ng kaguluhan. Walang kaalam-alam sa salita ng Diyos. Kung dati tayo mahilig manira, pagdating dito, iba ang layunin ng Diyos. Ang sira mong buhay, aayusin ng mahal na Panginoon. Nais Kanyang pagharian, buong pagkatao mo, mga kapatid. Kaya sabi niya, tumutok lang tayo sa Kanyang mga buting gawa. Kaya nga mayroon tayong mga patotoo na lagi nating pakikinggan, sapagkat diyan tayo lalago at magkaroon ng kaalaman. Sabi nga kanina, halik kayo, mga usapan tayo. Ano ba yung pag-usapan natin? Yung mga buting gawa ng Diyos upang tayo magtagumpay. Kagaya ng mag-aral, kung habang nagle-lecture ang iyong guro, ikaw na may salita ng salita sa iyong katabi, wala kang matutunan. Hindi ka lalago. Dahil hindi ka makinig sa iyong teacher, ibig sabihin magaling ka na. Kaya dito, kahit gaano kataas yung narating yung pinag-aralan mo, profession mo, hindi po yan kikilalanin ng Diyos. Ang kikilalanin ng Diyos sa iyo, yung puso mo, mapakumbaba ka, makinig ka, marunong kang makinig, pasakop sa mga ngaral. Dahil kung nakinig ka sa itinuturo dito, ang iyong pinakikinggan ay ang propeta ng Diyos. At higit sa lahat, ang malapay na Kristo nga nagsugo sa kanyang propeta. Kaya marapat lamang na lahat
na ipinapangaral ay ating pakikinggan upang tayo magtagumpay. Kaya sa mga oras ito mga kapatid, tayong lahat ay manalangin. Panalangin pagsisisi. Humingi ng tulong. Kung ano pa yung mga kahinaan natin, na lagi nating nabibigkas, paninira, o ano man yan, kasinungalingan, o ano man yung kahinaan na yan. Maging mga inyong abang lingkod, meron ng kahinaan. Lahat tayo, kanya-kanyang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Praise Lord. Hallelujah! Hallelujah! Marahin ka, Panginoon! Hallelujah! Nakila ka, Diyos! Hallelujah! Nakila ka ba? Diyos na makabayarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, magandang gabi po sa'yo. Sa gabi ito, Amang Banal, sa nagtalangin ng iyong uling propeta, aming minamahal na pastor, Willis na Almeida, mahal na Panginoon. Narito kaming lahat humingi ng kapatawaran sa lahat tayong mapagkukulang, sa lahat tayong makahinaan, sa lahat tayong mga pagkakamali, Panginoon. Matawarin mo kami, O Diyos. Matawarin mo kami, Panginoon. Baguhin mo ang batis sa amin. Palayain mo kayo sa mga kahinaan, Panginoon. Tulungan mo kami. Pangarihan mo kami, Diyos. Hallelujah. Wala kaming magawa sa ganang amin. Kami mahina, O Diyos. Sa iyo lang kami kumukuha ng lakas. Ikaw ang aming kapangyarihan, karunungan, Panginoon. Ito ang aming samot na langit. Sa iyong banal at mga maling pangalan sa Jesus. Amen at amen, yes, Lord. Ating ipatong ating mga kanang kamay, mga kapatid, sa ating mga ulo, ang kaliwa, sa ating mga karamdaman. Ganun din sa ating mga live webcast viewers, sa ating mga receiver, television receiver, ang ating kaliwa sa ating mga karamdaman. Opo, nakilang Ama, Diyos, sa mga kapatid sa lahat, malapit ng Jesus, muli, O Diyos, magandang gabi sa iyo. Sa dalangin na aming minamahal na Pastor Willis Almeida. Sa iyo mga may pangalan, Panginoon. Ang pangalan ni Jesus. Aming sinasaway. Lahat ng aming karamdaman. Problema, kagulangan, sakuna, disgrasya, kainan, di ba yung COVID, cast out in Jesus' name, be healed by the Spirit God, in the name of Jesus, be healed right now, in Jesus' name, be healed in Jesus' name, amen, praise the Lord, praise the Lord. Tayong lahat, tumalon minamahal, magpasalamat at ang beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan ay tanging sa ating mahal na Kristo po lamang. Tayo tuloy-tuloy sa ating announcement, mga kapatid. Aking bigay mong pagkataon sa ating beloved preacher, Roger Oliveros. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, John Ali. Bago ang lahat mga minamahal sa ating mga announcement, tayo muna kukuha mga minamahal ng special love offering at ating panalangin ito mga minamahal. Opo, dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na pa Jesus sa gawing ito, mahal na pa Jesus. Dito po kami sa bahagi ng pagbibigay ng special love offering. Pagpalain mo mga kapatiran na matapat, nagbibigay ng kanilang special love offering. Sa aming kapatiran na walang ibigay dahil sa kawalan, bigyan mo silang special ng pagkakitaan, trabaho, negosyo, mga na Jesus. Upang sa sunod na bahagi ng pagbibigay ng special love offering, sila may makibahagi. Ito ay aming samot dalangin. Sa unang panalangin, blessed pastor with the start. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Bago ang lahat, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. At dobling pagalang po sa ating dearly beloved Pastor Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God at the whole Almeida family. At hindi natin nalilimutan ang mga gintuang aral turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida.
sa ating mga live webcast viewer, magandang gabi po sa kanila, sa ating mga beloved preachers, sa pagpunguna po natin beloved preacher Dino Cuevas, sa ating mga kapatiran na may naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating instrumentalist, sa ating information, mga minamahal, magandang gabi po sa ating lahat at lalong higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy tayo ating mga announcement, mga minamahal, ang ating schedule of services dito sa Dako ng Tala, Lumbangan, 3 beses sa isang linggo, mga minamahal. Midweek service natin alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang ating Friday service, katulad kanina mga minamahal, ang umpisa alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At ang ating general service natin mga minamahal, sa araw ng linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At sa Dako ng Ayala mga minamahal, mayroon banal gawain dyan mga minamahal, isang beses muna sa isang linggo dahil hindi pa natapos yung ating complete natapos yung ating binyo mga minamahal. Wala pa tayo ng kuryente mga minamahal, nakikabit lang muna tayo doon. Pero pag natapos na yun mga minamahal, ang sabi natin beloved at tipasit at ni mga minamahal na magregular na din doon mga minamahal 3 beses sa isang linggo. Ngunit sa ngayon, wala muna mga minamahal. Nag-umpisa tayo ng alas 9 ng umaga sa araw ng linggo hanggang alauna ng hapon, isang beses lang muna. Yung malapit doon mga minamahal, doon muna pwedeng dumalo. At ang ating Jesus Miracle Hour mga minamahal, bagong time slot natin mga minamahal, Monday mga minamahal, Sunday mga minamahal, except sa Monday to Sunday, except sa Friday mga minamahal, dahil mag-umpisa tayo ng alas 6 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sa Friday, katulad ngayon, wala tayong Jesus Miracle Hour dahil alas 7 na tayo natatapos. Dahil pagdating kasi ng alas 7 ng gabi mga minamahal, talagang humihina yung ang ating internet, kaya inilipat sa alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. At ang ating Facebook page mga minamahal, GMCIM Zamboanga, Western Mindanao live stream, at ang YouTube channel natin, GMCIM Zamboanga. Yan po mga minamahal, ang ating Miracle Hour. I-share ninyo mga minamahal, ano ninyo mga minamahal, dahil yung mga taga-ibang bansa nating mga kapatiran, doon po sila nanonood mga minamahal, sa LA, sa Qatar, sa Canada mga minamahal, Malaysia, marami sila nanonood din mga minamahal. Kaya sa ating mga kapatiran dito, manood din kayo mga minamahal para dumami yung manonood sa ating Jesus Miracle Hour. I-share ninyo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating mga beloved kapatiran, maraming salamat sa inyong mga suporta mga minamahal sa pagpaganda ng ating chapel. Nakita naman ninyo yung harapan natin, gumaganda na mga minamahal. Kaya palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. At mayroon pa tayo isang project mga minamahal na ating gagawin. Mga minamahal, yung ating bakod. Talaga baka itong buwan na to o umpisahan natin mga minamahal. Dahil yung mag-uumpisa na tayo mga minamahal, mag-ano lang tayo, bibili tayo ng materialis at mayroon na tayong nagbigay ng 500 hollow block mga minamahal, nandyan sa gilid natin. Salamat sa mahal na Panginoon dahil hindi po ang ating beloved kapatid. Huwag kayong magsawang tumulong mga minamahal, kahit mahirap yung buhay natin, pero pag tumutulong kayo, pag-aanin niya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi man kayo tumutulong sa manggagawa mga minamahal, tinutulungan ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa Kanya itong bahay-sambahan, hindi ito sa mga manggagawa mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito mga minamahal, kami lang po yung inutusan mga minamahal para sa ating bahay-sambahan dito mga minamahal. Huwag na kayong mag-alala mga minamahal, pag nandyan na yung ating materialis, yung mga manggagawa at yung ibang kapatiran na palaging sumusuporta sa paggawa mga minamahal, sila na po mga milang bahala mga minamahal. Kaya ang atin mga minamahal, yung pagsuporta na lang para kung mayroon kayong maibigay, semento, hollow block mga minamahal, pumunta lang kayo sa ating information. Yung nandyan na yun, 4 nating hollow block, kailangan natin yung mga minamahal, yung numero 6 para sa pundasyon natin mga minamahal. Kailangan natin numero 6 na hollow block. Kung sino makaproduce mga minamahal, lumapit lang kayo kung gusto nyo magbigay. Ang Diyos na magbalik sa inyo niyan mga minamahal. Basta in this month mga minamahal, uumpisa natin sa unang dalangin natin bila pastor, umpisahan natin ang ating bakod mga minamahal. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon dahil nakita natin mga minamahal, yung bakod natin talagang gumiray na. Pagiray na siya mga minamahal, kaya kailangan na natin ano na natin mga minamahal, yung patibayin na natin para pag umulan, hindi na makapasok sa atin ang tubig dyan mga minamahal. Kasi pag malakas ang umulan, dyan papasok yung tubig doon mga minamahal. Pag bumaha, pasok talaga dito sa pastoral mga minamahal. Pag nabakod natin yan mga minamahal, hindi na siya masyado makapasok sa atin mga minamahal, yung daling sa taas na lang. Kaya ang Diyos gagawa ng paraan at sa tulong ninyong mga prayer ninyo, ang Diyos tutulong sa atin mga minamahal. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Hanggang dito na lang ating mga announcement, mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, pagpasalamat, pagdakila ay para sa ating pinakamamahal na Jesus. We love you in the Lord, but there's just love you more. Mga minamahal, pagkatapos ng ating closing prayer, lumapit lang yung magpalihats. Kung gusto magpa-counsel, mga minamahal, andyan yung ating beloved preachers, mga minamahal, pumunta lang kayo, lumapit lang kayo, mga minamahal, para sa counseling. Mga minamahal, at tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, para sa ating closing prayer. At ito'y panalangin ng ating beloved preacher, Pedrito Miñano, para sa ating closing prayer. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Mag-isa po tayo manalangin, mga may mahal ko. Hallelujah. O dakila namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal ng Jesus. Sa unang panalangin ng aming ginagalang at minamahal na pastor, Evangelist, will be Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. Mahal po Panginoong Jesus, narito kami sa mga oras na ito. Taos puso, nagpupuri, nagpapasalamat sa matagumpay yung banal na gawain sa gabi ito, mahal po ng Jesus, na yung binasbasan at pinagpala mula sa umpisa hanggang sa mga oras na ito, mahal po ng Jesus. Maraming salamat sa iyo, mahal Panginoon. Hallelujah. At maraming salamat din, mahal po ng Jesus, sa iyong matamis at banal na presensya na pinadama mo sa bawat isa sa amin, mahal Panginoon. Nasa naming kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, mahal Panginoon. Maraming salamat sa iyo, mahal po ng Jesus. At maraming salamat din, mahal po ng Jesus, sa iyong banal na salita na aming napakinggan sa gabi ito na lalo pang nagpapatibay, nagpapatatag sa aming paglilingkod sa iyo, mahal po ng Jesus. Maraming salamat sa iyo. At mahal po ng Jesus, aming pansamantalang paghihiwalay sa gabi ito. Pag-ingatan mo ang bawat isa sa amin, mahal po ng Jesus. Pag-ingatan mo ang lahat ng aming mga kapatiran sa lugar na ito, mahal po ng Jesus. Maging sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba yung dagat, mahal po ng Jesus, na aming mga kapatiran. Hallelujah. At paratingin mo sila, mahal po ng Jesus, sa mga kanya-kanyang mga tahanan ng malula, hatit ligtas sa anumang mga sakuna at mga disgrasya, mahal pa ng Jesus, na baon-baon ang iyong dakilang pag-ibig, mahal pa ng Jesus. At ibalik mo rin sila, kami sa lugar na ito, sa araw ng linggo, hallelujah, para ikaw ay aming muling sampahin sa Espiritu at katotohanan. At mahal pa ng Jesus, idinadalangin din namin po sa inyo, na patuloy mong abutin ng iyong makapangyarihang kamay ang aming mga live witness viewers, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.